What's up po mga guys, good morning po, welcome to my YouTube channel. Almasal po tayo, kape po tayo. Let's check time. Dali po natin oras, 6:03 in the morning. Anong date ngayon? Hindi ko kita yung date eh. Ano ngayon? Sabado. Dito sa bahay ng nanay ko. Aga akong nagkakape para kasi mamaya alis ako na alas 12. Dadalo ko ng pagtitipon, kailangan may pamalingkin ko na siya habang maaga, kaya nagkakape po ako na maaga mga guys eh. May pamalingkin ko na siya ng mga supply niya, iiwan ko siya ng alas 12 eh. Kape po tayo. Kaya nauna ako nagising sa kanya, pero kagabi hiningi ko na yung listahan na ipabibili niya para kasi kailangan matapos ako ng maaga dahil iiwan ko siya ng alas 12. Mahirap kung mga alas 9 pa ako mag-uumpisa mamalengke, tapos pagluluto ko pa siya ng tanghalian niya, ibaagahulin ako. Kailangan alas 12 nasa charge na ako eh. Sige po mga guys, ikagala muna tayo ng konti. Bagay, nakita nyo naman na to, nandito lang naman ako sa garahe. Yan o, nakaupo ako dyan o. Diyan ako nakaupo o. Habang pinagmamasdan ng umaga. Yan. Kape-kape. Plain coffee lang, walang pandesal o walang anong tinapay kasi hindi pa nga ako lumalabas eh. Pagkatayo ko eh, toothbrush lang tapos kape na. Dahil nga maaga akong maalis eh. Yung pinaghigaan ko nga, hindi pa tinutupi. Kasi sa pag ako natutulog po dyan sa sala nung bahay ni mama ko eh. Mamaya ko na pag ko, dali lang naman yun eh. Iniipit lang naman yung higaan ko na po sa gilid ng sopa. Mamaya ko na ipitin yun. Wala naman ibang gumagalaw dyan, kundi kami dalawa lang naman eh. Ang mama ko naman nasa kwarto pa. Kaya mamaya ko na ako ililigpit yung pag nakita niya. Pero siyempre pag may tao dyan iba, hindi pwede. Kailangan pag tayo mo, ligpit yan dahil nakakaya. Makikita nakahambalang hinigaan mo dyan. May exception to the rules ba? Maski na yung ethics ng tao, may exception to the rules. Although ethics yun, yung pagkagising mo, iligpit mo yung hinihigaan mo. Pero lahat ng rules, mayroon niyang exception. Diba? Ganyan, maaga kasi kung aalis eh. Di, mamaya ko na yan, may time pa naman eh. Ayan. Uy, ang ganda ng sikat po ng araw dun oh. Dun po nag-uumpisa sumikat ang araw oh. Ang ganda. Yun, kita nyo mga guys, ayun oh. Yan. Wala na tong aso namin, iisa na lang to kasi yung isang aso, dalawa to, yung anak niya eh. Ang hilig-hilig maglalabas, nabisit yung katulong. yung sinundang katulong nung bago ngayon. Pinalayas, iniligaw. Yung iniligaw niya, balik pa rin ang balik dyan. Eh nung may pumalit na bagong katulong, ang ginawa ng katulong, yung bago ngayon. Yung inuto-uto, tapos itinali, ayun, inuwi niya na lang sa kanila, hiningi sa mama ko. Sabi ng mama ko, sige, di bahala ka. Pinalayas na nga ni, nung sinundan mo eh. Naging asong gala na lang, kasi nga ang kulit eh. Pagbubuksan mo yung gate, lalabas, tapos sinisira yung mga na yan, no? Yan guys, so tingnan nyo. Eh wala naman ako magawa dahil siyempre ako naman eh, lang dito, isang pumapalit lang naman sa katulong. Kaya kung ano nagiging desisyon nila, bahala sila. Yung pinalayas. Nililigaw niya, binuksan niya gate. Nung lumabas, sinarado niya na yung gate. Sinisira niya kasi yung mga paninim na yan. No? Yun ang hilig niya, manira ng paninim. Yan no, yung mga ampalaya, sinisira niya yan. No? Tingnan nyo guys, diba ganda-ganda na yan. Tapos meron dito yung talbos. Basta lahat yan pinagsisira niya. Pati yung yung tanglad na yan. Tapos may saging pa dyan. Hindi na nakapagtimpi ang katulong. Nilinlang, pinalabas. Tapos nung nasa labas, kunyari, niyayang lumayo. Tapos nung nasa malayo na, sinaraduhan ng gate. Yun yung ginawa. Tapos, nung nakita nung bagong katulong, siyempre sanay pa rin dito kahit na nilinlang, balik pa rin ng balik eh. Kinuha na lang nung bagong katulong, inuwi sa bahay nila.
Siyempre pinayagan na ng nanay ko dahil hindi na nga kami ang may-ari nun eh. Ayan kasi yung katulong dahil lagi sinisira yung tanim niya dyan oh. Kasi pag yung dahon nga naman ang palaya, pag nagluluto sila ng munggo, dyan lang siya kumukuha, hindi na siya kailangan lumayo. Sinisira. Tapos pag naiwan mo chinelas ko rito, matatagpuan mo isang piraso na lang. Ako nakakapagtiis sa kanya eh. Yung katulong hindi nakapagtiis na buwisit. Siyempre napapagod na nga naman maghapon sa trabaho eh. Bubisitin pa ng aso. Kaya ngayon, yan. Iisa na lang yan. Dati dalawa sila eh. Kasi iuwi ko sana yun eh. Hanggang sa lumaki na hindi ko na iuwi dahil tatlo na yung aso ko kasi sa bahay. Gusto ko pa sanang iuwi kung meron akong ganito kalaking garahe eh. Kahit na punuin ko ng aso to, mahilig din ako sa aso eh. Kaso lit-lit ng garahe ko, hindi pa nga magkasa yung tricycle ko eh. Pag inuwi ko yun, ako magagalit. Sabi, dami mo ng aso. Ayun, hindi ko na iuwi hanggang sa lumaki. Halos ganyan nakalaki yun eh, nung palayasin nung katulong eh. Kasi yung malaki-laki na siya kaya kaya ng manira eh. Andiyan sirain ng halaman, andiyan sirain ng tsinelas mo. Hanggang yan, kagat-kagatin ng hose na yan. Yung hose na yan, oh. Nabuisit yung katulong. Nilinlang. Ito nga kagabi pagdating ko kasi dumating ako rito kagabi mga alas 9 na ng gabi. Ayan, oh. Sumali si palabas. Kasi pinapakawalan ni mama yan pagkagabi siyempre dahil wala pa ako eh. Pagbukas ko ng gate, lumabas ba naman? Hindi nakakain na ako lahat, nanonood na ako ng TV. Biglang nagising ang mama ko siguro mga 11:30 ng gabi, biglang lumabas na alimpungatan. Emon, pumasok na ba yung aso? Ay, ewan ko ka mama. Tingnan mo nga. Hindi 11:30 ng gabi, nagbukas ako ng gate na yun. Hinanap ko siya, tinawag ko para pumasok. Makulit ang problema naman dyan sa isa na yan. Mahilig lumabas. Pero bumabalik naman. Kaya lang pag di mo naalala, siyempre, ay sasarado mo gate. 11:30 ng gabi, naghihintay ako sa kanya dyan tuloy kagabi para pumasok siya. Ngayon itatali ko siya ngayon dahil pag lumabas ako, paglabas ko ng tricycle na yan, baka sumalisi kaya kailangan itali ko siya. Guys, alam niyo po to, yung nauusong ngayon, yung tinatawag na cloves, yung yung 3 pirasong ganito ilalagay mo sa kape mo tuwing umaga o kaya tuwing hapon. Cloves, rin siya yung gamot sa diabetic, sa lahat ng klase ng isa siyang klase ng herbal kung tawagin eh. Cloves. Kaya lang mahirap bumili ng ganito, binigay lang sa akin ng manugang ko to eh. Ang galing, para siyang kala mo yung tangkay ng isang prutas. Ang tawag yan cloves. Effective daw to, nakakatulong talaga kasi yung amo niya. Ang nag-recommend sa nito yung amo niya eh. Simula raw nung ganito eh, ang ganda raw ng blood level niya eh. Tsaka hindi siya nagko-control kahit ano kinakain niya, pero ang ganda pa rin ng blood level niya. Ang tawag dito po, mga guys, another trivia lang cloves. Cloves, gamot po sa para ma-maintain ang ating blood sugar. Binigyan ako kaya lang siguro mga 3 bagang ito ibababad mo sa tubig kada magkakape ka. Siguro mga 1 linggo ko nang iniinom, naubos na yung binigay sa akin. Kasi isang maliit na plastic na ganun lang yung binigay sa akin. Parang yung plastic lang na asukal na naubos ko na. Ito po, ewan ko kung bibigyan pa ulit ako ng manugang ko. Yan po. Mga guys, tip ko lang sa inyo, ang pangalan niya, cloves. Pag nagpa blood sugar at nakita kong gumanda ang blood sugar ko, ibig sabihin, yung effective. Tapos, ginabayan ng Panginoon na instrumento nakakapagpababa talaga ng sugar. Pangalan niya, cloves. Cloves. Nabibili niya lang po sa parang sa online lang, walang mabilihan kasi nga parang nabalitaan nga sa Facebook na effective siya. Kaya makakabili ka lang nito sa online. Tapos yung parang maraming mga imitation yung binibilihan ng amo niya, original talaga. Ang tawag sa kanya, cloves. Guys remember lang kung sakaling tip ko lang sa inyo kasi di ko naman
Kaya ako tinitip sa inyo, baka makatulong ako sakali sa inyo. Pero hindi ko maibibigay assurance sa inyo na may mabibili kayo sa outlet na bilihan. Basta ito, binili lang sa online nung amo nung manugang ko. Tapos, pinakilala sa kanya kasi may ano yun eh, merong ano yung laging sumasakit ang balakang niya, yung parang ano tawag doon? Sa basta yung ganito niya laging masakit yung balakang niya po. Sa kaya ba tawag sa ganun? Basta masakit ang balakang niya. Nung binigay siya ng ganito, ayun, umayos na maglakad, naging mabilis na. Dati ika-ika maglakad yun, ngayon mabilis na maglakad. Ito po yung inano niya, tawag dito, cloves. Kaya, siyempre, umano siya, naniwala talaga. Inirekomenda niya. Binigyan, hindi niya naman ako pinipilit na maniwala kumbaga sa ano. Binigyan niya ako. Sabi niya, papasubukan mo. Wala namang mawala siya kung ano. Kasi herbal naman po siya. Ayan, oh. Kala mo tangkay ng ano, ng isang klase ng prutas. 3 piraso ilalagay mo sa kape tuwing umaga. Yan po mga guys. Ha. Wala, naikwento ko lang sa inyo. Kasi, baka nakita niyo may niluluwa ako. Kasi, baka mailunok niyo. Pag nagkape ka, mararamdaman mo, siyempre, papasok niyo. Iluluwa mo na lang. Ba, magtaka kayo, ba't may ganito lumalabas na ganito sa bibig ko eh. Cloves. Sana naman sa tulong ng Diyos, loobin, effective sana, makatulong palalo. Magtulong-tulong yung mga iniinom kong, umiinom pa ako ng mga, ano, namba na ba, kaya lang, matigas din ang ulo ko, kape naman ako ng kape. Tapos yung isa namang, sinusunod ko pang isang bagay na, ano rin, puro slight lang kasi ko, hindi ko masunod ng buo eh. Kagaya ng ginagawa ni Kalin, ng aking ka-brother. Yung tinatawag namang no carbs diet. Talagang siya 2 months na siyang hindi wala talagang carbs. Kanin, tinapay, 2 months na siyang ganun. Basta ang kinakain niya lang, puro gulay, isda, tofu, mga ganun. Nakaka 2 months na siya, ang ganda na ng blood sugar niya ngayon, nasa 100, ano na lang, 114. Naano ko po yun, pinagsasama-sama ko rin yung ganung bagay. Pero light lang, nagkakanin naman ako konti. Tapos puro ganun din ang kinakain ko, gulay, isda, tapos konting-konting kanin. Minsan talagang kung makakaya ko, hindi ako nagkakanin. Kumbaga hindi ko ma-perfect. Ginagawa ko, pinagtutulong-tulong ko na lahat ng mga bagay na natututunan ko. Kagaya po nito, inano na ng banugang ko yung cloves. O di inano ko rin, tinake ko rin siya. Wala namang mawala. Tinan po mga guys, ang itsura niya parang tangkay. Cloves. Tapos yung rekomendasyon naman ng nanay ko na bunga, balat at dahon ng banaba, tinutuloy ko pa rin yun. Kung may makukuha ko, pagka wala, ganun talaga, wala muna, tigil muna kasi wala pang makuhang bunga ngayon, nagdadala sa akin. Ewan ko ba ano nangyari doon, baka wala na siyang maano, baka naubos na yung bunga ng banaba niya. Kasi may nagdadala sa akin, taga Naugsol eh. Ngayon, tapos yung ano din, dahon ng guyabano, dahon ng abukado, yun muna yung pinagsasama-sama kong inumin yun. Tapos nga, cloves. Pansamantala habang wala akong dahon ng banaba, tsaka ano, yung inaano ko muna yung pinakaano niya, yung balat niya, tsaka yung dahon, yun lang muna, wala pang bunga. Tapos ito nga, cloves. Tapos sinasabayan ko ng light na no carbs diet. Light lang hindi totally kasi si Leonardo talagang totally no carbs diet, naka 2 months na nga siya eh. Ang laki ng ipinayat niya, ang galing. Nakaya niya, mahirap yun eh. Pero talagang ano din, nasa determinasyon mo rin talaga kung gusto mong gumaling. Ita mo, 140 na lang level ng blood sugar niya. Talagang no carbs diet siya. Talagang tinetesting ko unti-unti. Pero nagkakanin ako, hindi ko kasi mabigla eh. Unti-unti lang kasi mahirap biglain eh. Kagaya kagabi, ang hinapunan ko kagabi, ano lang, yung nagbaon ako rito ng ano sa mama ko kasi may pagkain naman dito syempre. Kaya lang pagdating ko, syempre ang ulam sinigang na isda. Walang gulay. May gulay yung talbos ng kamote. Nagbaon ako ng yung pinitas ko po sa tanim naming ampalaya. Ayun, kinain ko po ng hilaw yun. Sinabay ko dun sa isda. Nagkanin ako konting-konti lang. Inuunti-unti kong yung makaya yung kahit na mag-uumpisa ako sa 1 week, walang kanin, tapos hanggang sa makaya mo yung 2 weeks, 1 month, hanggang 2 months, kagaya ni ka-brother ko nga. 2 months kahapon nag 2 months siya na hindi no carbs ang tawag doon, no carbs diet. Talagang no carbs and no sweet diet. Wala siyang asukal, wala siyang carbs. Kahit anong klaseng matamis, hindi siya kahit anong klaseng carbs. Paliwanag ko pa ba mga guys? Palagay ko naman, alam niyo na yun pagka sinabing carbs, ha? Siyempre pag sinabing carbs, ito lang po sa
disclaimer lang po, siyempre po, kaya nililiwanag ko baka yung, siyempre, hindi naman lahat ng, alam yung pag sinabi mong no carbs eh. Ibig sabihin po ng no carbs, no carbohydrate. Kagaya po ng kanin, tinapay, lahat yan basta may kinalaman sa carbs. Starch, yung mga arena, yung mga ganyan. Sopas, di ba yung pasta. Pasta, no pasta rin, dahil carbs din yun eh. Ganun ang ginagawa niya, tiis-tiis. Talagang kinakain niya lang, prutas, gulay, protein, tofu, mga ganun. Naka 2 months na siya kahapon. Tapos pinakita niya sa, kasi friend ko yun eh. Pinakita niya sa, ipinost niya yung yung blood sugar level niya nasa 114 na lang kasi mataas din dati ang nun eh. Diabetic din yun eh. O, ang galing. Pinagsasama-sama ko na lang yung ng tigla light lang kagaya nito. Light lang na cloves, tapos light na no carbs diet. Ngayon po, hindi pa pala no carbs diet ang tawag sa ginagawa ko. Light lang, light carbs. Nagbabawas ako ng carbs, ganun. Pag nakaya na, di subukin ng mga hanggang 1 month na talagang no carbs. Hanggang sa ma-perfect mo na yung sugar mo eh. Perfect yun na yung 114. Perfect yun yung blood sugar niya. Talagang walang kaano-ano yun. Ligtas na ligtas ka sa putol paa dun. Sabi ko, galing ni Kading ah. Ligtas ka sa putol paa dun. Tsaka sa pagkakaroon ng ng katarata, yung lalabo ang mata mo kasi pag may diabetic ka, maraming magiging sa'yo, side effect eh, lalabo ang mata mo, mabubulok ang pag nasugat paa mo, matagal gumaling sa bumaho, mag-amoy daga ang paa mo hanggang sa pag parang yun, mag-aamoy patay na daga yung paa mo dahil nabubulok, hindi naman gumagaling, puputulin na yun. Kaya yung yung blood sugar niya na 140 na yun, ligtas na ligtas sa putol paa yun. Galing ni... Shoutout sa'yo, Kading. Kading Gloria, shoutout po sa'yo. Yan mo, push ko po yung nanoprotect product po natin, Kading Gloria. Shoutout po sa'yo, tol. Okay po mga guys, hanggang dito na lang po, gaya po ng dati. Keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you po for watching. Bye-bye po. Ay, makaalis na. Alis na po ako.